Alright, for today's video is pag-usapan ho natin or topic ho natin ang Davao City Flood Control Project ni Congressman Pulong Duterte, at sa mga baka may mga nagtatanong pa rin dyan ba no, na late na sa balita kung asan nga ba dinala ni Kong Pulong Duterte ang kanyang 51 billion pesos budget para sa flood control project nung panahon ni Tatay Digong no, as presidenta. So well, ang sagot ito yun ulit sa mga latecomer sa mga hindi pa na-informed na ang Davao City, pinakamalaking syudad sa buong Pilipinas in terms of land area. We have divided into 3 congressional districts, and napunta kay Kong Pulong Duterte ang first district or district 1 sa Davao City, first congressional district. So pagkakaalam ko, first district sa Davao City ang siyang pinakamaraming tao, no? The largest population or the largest district in terms of population. So ang kanyang distrito is nasa ano siya, situated or located siya sa pinaka-urban area ng Davao City. Siguro nasa mga 1/2 or 3/4 ng kanyang land area ay poblasyon or downtown area. So doon yung napakaraming kanal, creeks, daming mga seawalls, mga river walls, riprap, ito mga esplanade. So napakaraming mga mga proyekto ni Kong Pulong Duterte na yan na nga ang dahilan bakit meron siyang 51 billion pesos no, na project. So sinabi niya sa DPWH, meron na siyang napakakapal na libro no, kung saan doon makikita yung kopya ng mga nito, yung mga proyekto na kung saan doon nauubos yung 51 billion. Pero ang totoo pala niya, hindi pala 51 billion nun. Ano lang siya, nasa mga 49 billion something ganyan ang budget talaga na nakuha. So yun, napakadami no. So sa mga gusto talaga siyang i-prove na nagnakaw si Kong Pulong, ang kanyang 51 billion or 49 billion ay hindi nagamit ng tama, punta kayo ng DPWH, may kopya doon no. Or punta kayo sa opisina ni Kong Pulong at manghingi ng ng kopya, meron doon available. Natatanging congressman sa Pilipinas na hindi niya nilihim. Oo, mas inoffer niya pa open for public viewing ang mga papilis no, yung proyekto nagkakahalaga ng ganitong amount at nang makikita. Ito hindi natin nakita, meron to dito dati no. So sana mayroon tayong madaanan. Basta meron to dati sa mga revetment ganyan no, kung magkano yung budget, kailan to nagsimula, kailan ang target of completion, at magkano yung budget sa JAA or GAA, ganun. So ito yon ang flood control project no, kasama ito sa kanyang ginastusan or kasama ito sa napuntahan ng pondo na 51 billion. So yun nga, as I've said, thousands no, posibleng nasa mga libo ang mga proyekto, yung kalsada, tulay, kanal, creek, yan, mga water pumps. So isa to sa mga napakaraming proyekto ni Kong Pulong. Pero yan, hindi kasali yan kay Tatay Digong yan no. Yan ay donasyon ng China sa atin dahil nga matalino, mabait, may puso, hindi kurakot si Tatay Digong, kaya nagbigay ng donasyon ang China sa Pilipinas, sa Davao. So ito yan so ilang ano ba to, ilang feet kaya ang taas nitong flood control project na to, river esplanade no. So marami siyang purpose, pwede siyang river, pinaka first purpose talaga nito is ang mag-control sa flood, di ba? Hindi mawala ang flood, andyan talaga yan. Ang magagawa lang natin is somehow makontrol or hindi agad maka-over the bakod ang ang taas ng tubig, baha mula sa kabundukan, ulan, ganyan. May baha pa rin syempre, pero yun nga, makokontrol kahit paano. And haba nito sa mga tansya ko, nasa mga 10 to 12 feet to 15 feet taas yan no. Dito tayo. So lang, napakinabangan ba? Of course, di ba, ganda kaya nito. Flood control na yung purpose, pwede pa siyang gawing park. I mean, ginawa talaga siyang park. Ito may mga pananim sila dito. Hindi pa nga lang talaga nag-bloom or nag-boom. Kita niyo yan no? Hindi pa lang talaga nag-boom ang mga bulaklak or bloom. Hindi pa nag-bloom or nag-boom. Diba ganda no? Napaka-iconic nito. Darating ang time na mas lalo tong gaganda kasi ngayon no, kita mo naman wala pa, hindi maliit pa yung mga punong tinanim dito. Or ano ba tawag diyan? Lubi-lubi. Coconut tree, coconut palm, ano ba yan? Napakinabangan ba? The answer is yes. So, kita mo ngayon no, nag-i-enjoy tayo dito mag-vlog. Maglalakad-lakad. May mga nag-jogging kanina, tapos mayroong 3 babae, parang magnanayata yun. Talagang ang sabi nila dito ay Golden Gate.
of California. Well, pwede. Habig nga siya, no? Yung tinutukoy na tulay ha, pero hindi nga yan kasama sa flood control project ni Kong Pulong dahil yan ay donation ng China. Okay, so lakad tayo dito hanggang sa makarating tayo sa Bolton Bridge at tingnan din natin, no, yung napakagandang Generoso Bridge. Meron din silang pailaw. Nice one, ganda, no? Flood control project. Magkabilaan to ha, meron din sa kabila, oh. Di hamak na mas marami nga lang ilaw. Tantad ang ilaw dito sa area, sa lugar na to. Kasi nga bahayan, marami. May community dito. Ito naman sa kabila ay mga mga kakahuyan. May mga naninirahan din naman, pero di hamak na mas marami. Mas marami dito. Mas siksikan. Mas densely populated ang lugar dito na portion kumpara doon sa kabila. Kabila. Diba? So, sulit ba ang 51 billion or 49 billion? Alin man dyan sa dalawa? The answer is yes. Diba? Ang ganda pagkagawa. Oh. Hindi siya yung gawa lang sa napakanipis na tawag nito, napakanipis na pader na kagaya nga doon kay JJ Suarez. Shout out Sir JJ Suarez, Congressman ng Lone District of Lucena City. Shout out sa iyo, sir, no? Bakit yung dyan, riprap flood control project mo dyan sa Lucena City hindi naman binaha, hindi nilindol, hindi inulan, pero bakit natuklap, bakit nasira, di ba? Yan lang, yung mga nag-iingay talaga laban sa mga Duterte, sila yung mga kawatan, kriminal. Kasi alam nila na tutuwisin sila the moment na makabalik ang mga Duterte sa kapangyarihan. So kaya hanggat may chance pa na hindi makabalik ang mga Duterte sa tawag nito, kapangyarihan, gagawin nila lahat yan, no? Lahat ng paraan, kahit madumi, kahit sa maduming paraan, sa jablo, pang demonyong estilo, gagawin nila lahat yan. Siyempre para di nga makabalik, para tuloy ang ligaya. Nakapag-nakaw na kasi sila ng bilyon-bilyon. Kaya dalawa lang, makulong sila, maparusahan. So pipiliin nila, maparusahan sila at makulong. Kasi useless din yung mga bilyones na ninanakaw nila sa panahon ni Bongbong Marcos. Hindi rin naman mapapakinabangan kung doon na sila mamumuhay or titira sa bilangguan, di ba? The rest of their life. So siyempre okay na yan. Di rin naman talaga na sila panigurado or napakataas ang chance na mapunta sila sa impyerno dahil sa pagnanakaw nila sa panahon ni BBM at sa pagtatanggol ng kasamaan ni BBM. Kaya maganda, tuloy-tuloy lang nila, di ba? Kumbaga nabasaran na rin naman na sila ng hindi magsabon na lang at maligo, ganun. Di ba? So yan lang, JJ Suarez at sa mga taga Lucena City, Quezon Province, shout out sa inyo dyan. Kumusta, ha? So ngayon dito tayo, balik tayo sa Davao City. Diba ganda? Maintain lang talaga kulang dito. Mas pagandahin pa siyempre lalo. Wala pa ito, hindi pa ito tapos, no? Wala pang mga design, decoration, wala pang mga masyadong punong kahoy na tumubo sa lugar. Flood control project, Tambayan Park Esplanade attraction. Diba? Laka na tayo dito, ha. So, at least naging productive na tayo. Meron pa tayong vlog. Or iba sabihin na kapag exercise, nakapaglakad-lakad, gumagalaw-galaw yung natin, mga kasukasuhan, ball joints, mga arteries, muscles, lahat. Nakapag-vlog pa tayo. At ito nga, naipakita natin yung flood control project ni Kong Pulong. So this is where our taxis go. Hello at sa mga kaigan.
Ayan, nandito naman si makakagong vlogger. Mayo kay ginahinluan dai. Kasi founder ang kwan. Mga proof leader dito yan. Very good. Oh, yan naman pala. Unagi po no. O, sige lang, padayon lang ang hinlo para di matigom no. Ayan o, so flood control projects. Multipurpose. Shout out dun. Tambayan, Pahingahan, flood control project. This is where our taxis go. Gamit na gamit. So sa inyo kaya mga congressman dyan, kumusta? Maganda ba mga dyan, mga proyekto nila? Yung billion ba, makikita nyo ba worth it? Or totoo ba na halagang bilyones? Or else, kinurakot nila kaya hindi ganon no? Kaganda. Okay, kita na natin dito yung Generosa Bridge. Okay, lakad na tayo dito. No more topic. Oh, okay na yan basta sa mga nagtatanong dyan ng mga Duterte hater. Ito yan worth it yung 51 billion or 49 billion rather na flood control project. Hindi lang to, marami. Napakataas itong haba nitong ilog, Davao River. Tapos meron pa kaming downtown area na mga kanal, creek, mga pump station, water pumps. Yung pag naiipon na nagmi-meet halfway yung ulan, tubig ulan, tsaka yung dagat, high tide, ipapump yun nung machine or nung equipment na yun. Ay, New Year, lagi ko yan. New Year ko. Ay, Christmas palagi. Christmas. Ay, New Year ko. Ay, New Year, ay. Nakaapa ko tae, gagi. Uy, mga taga rito, ayusin nyo naman to. Walis-walis din pag may time sa tae, maaso. Lang, lakad lang. Basta na lang maintain, tapos abangan natin to na magsilakihan to kapag kaaraw. Magiging pag malagaw na tong mga pananim dito sa mga pat na to, yan na yun, sapat na yun para silbing shade against the sun rays or from heat of the sun, magiging protection. Okay, malapit na tayo makatawid sa kabilang area, portion. Riverside, Magallanes.
Ito ha, flood control project ha. Grabe ang ano, taas at napakahaba. At syempre maganda. Okay, welcome to Bolton Bridge and Bolton Isla. Ulitin ko, meron akong tiyahin dito nakatira dati, mga pinsan. Tagal na yun, 90s. Late 90s, early 2000. Pero 90s daw, to be exact. Basta bata lang ako nun. Pinsan ko, Bugoy kung tawagin. Lagi siyang, tapos nag-aaral sila sa kabila. Agro. Elementary, high school. Okay, welcome to Magallanes Riverside. Di ba no? Kapal ng ano, mga barrier ng walling. Okay, so galing tayo dyan sa baba. Ngayon ay nakaakyat na tayo. At sa tulay na Bolton Bridge. And titingnan natin. Papakita ko sa inyo ang hitsura ng Bolton, Generoso Bridge tsaka Bocana Bridge. So dito tayo sa hindi kita. Wait lang, paano ba? Saan kaya na portion? Gusto ko ipakita sa inyo ang Generoso Bridge kasi meron din silang pailaw sa kanilang tulay. Yan o. So syempre, dun tayo sa spot kung saan kita kabilaan ang Generoso Bridge sa right side and left side naman ang Bocana Bridge. Ang galing, no? Wala nang masyadong traffic dito. At least itong tulay ng Bolton Bridge ay nakapagpahinga sa napakabigat ng mga sasakyan. Kahit pa within the capacity, pero iba pa rin yung hindi masyadong gamit, hindi overuse. At least magsaspan or mataas ang kanyang lifespan. Okay, ito na tayo siguro yung pinaka perfect spot. Wait lang ha. O, ito na nga yun, pinaka perfect portion para maipakita ko sa inyo kabilaan ang view. Parang bonus lang ba sa aking vlog. Okay, from here, so nasa yan, Generoso Bridge, Bangkirohan. Yan ang Generoso Bridge, nagkukonekta siya ng Bangkirohan or Barangay 5-A and Gravahan, Matina. Yan, layo ha. Kaya ganun siya ka-blur. Tapos ito naman na side ay ang Bocana Bridge. Alright, Bocana Bridge. Yeah, ganda no? Kabilaan. So the moment na dadaan ka dito sa Bolton Bridge, dalawang magagandang tulay kung makikita mo. Para same sila ng design, cantilever bridge. Bocana Bridge, Davao City. Daming sasakyan. Cantilever Bridge, Bocana Bridge, River Bridge. At dito naman sa kabila ang Generoso Bridge. Parang ganun din, no? Cantilever Bridge. Thank you for watching. Bye bye. Ingat.